Uumpisahan ko muna ang chapter 45 sa unang pahina kung saan ipinakita ang mga pangyayari ng Sabado ng gabi. Ibig sabihin, ang kabanatang ito ay isang flashback. Kung inyong maaalala, nagaganap na sa araw ng linggo ang kasalukuyang tagpo ng istorya at ang chapter na ito ay bumalik isang araw sa nakalipas. Makikita natin ang underboss ng Char family na si Kenny Wang. Meron siyang kausap na isa pang lalaki sa pasilyo habang patungo sa kanilang hideout. Sinabi ni Kenny na ang isinasagawa nilang ikalawang beses na paghahanap ay nawala ng saysay, pero gumagawa na sila ng paraan upang malaman kung ano nga ba ang tunay na plano ng Haley family. Matatandaan na hinahanap ng Char family ang mga miyembro ng Haley family sapagkat gumawa ang grupong ito ng madaming kaguluhan sa barko. Kabilang dito ang pagpaslang sa maraming miyembro ng mafia. Pumasok si Kenny at ang kasama niyang lalaki sa opisina ng Char family na makikita sa Tier 5. Ipinakilala ng underboss sa kanyang kasama ang tatlong miyembro ng Phantom Troop. Ito ay sila Finks, Nobunaga at Phaeton. Kung medyo nakalimutan nyo na, ang tatlong miyembro ng Phantom Troop ay kasama ng Char family sapagkat gusto nila Finks na makapunta sa mas mataas na palapag ng barko. Subalit dahil sa mahigpit na seguridad ng barko, pinili nilang makipagtulungan sa pamilyang naghahari sa Tier 5 kung nasaan sila. Ito nga ang Char family. Ipinakilala din ng kabanata kung sino ang lalaking kasama ni Kenny. Ang tao pa lang ito ay si Tajao, ang vice boss ng Char family at ang military advisor ng mga tauhan ni Lazarus. Si Lazarus ang ikapitong prinsipe ng Kakin at ang benefactor ng Char family. Ipinaliwanag ni Kenny kay Tajao ang kasalukuyang sitwasyon mula sa kakayahan ng Haley family na gumamit ng Nen at ang misteryosong pagkawala ng 8 nilang tauhan. Ganito din ang nangyari sa Shio family. Kung pagkasama-samahin nila ang lahat ng mga individual na hindi pa nahahanap sa barko, humigit kumulang na nasa 300 tao ito. Kaya, naniniwala si Kenny na ang mamamaslang na kumitil ng buhay ng madaming sibilyan sa Tier 3 ay nagtungo sa mas mababang palapag kasama ang kanyang mga kagrupo upang maghasik ng lagim at ituloy ang pagpaslang. Ipiniliwanag ko sa chapter 39 ng katauhan ni Lowini, ang isa sa mga miyembro ng Haley family at ang kriminal na pumaslang ng hindi bababa sa 20 inosenteng pasahero ng barko. Ginagawa ito ni Lowini sapagkat ang bawat isang individual na mapapaslang niya ay katumbas ng pag-level up o paglakas. Sunod sa batas na meron ng nenability na contagion, ang kakayahang tinataglay ng pinuno ng Haley family na si Morena Prudo. Sinagot ni Tajao ang inulat ni Kenny. Sinabi niya na sang-ayon siya sa suhestyon nito na kailangan nga nilang trabahuhin agad ang mga kawalangyaan ni Morena. Kaya tinanong ni Tajao si Kenny kung ano ang koneksyon nito sa Phantom Troop. Sinagot siya ni Fink sa pagpapaliwanag na hinahanap nila ang isang taong nagngangalang Hisoka. Wala ito sa Tier 5 kung nasaan sila, kaya hihingi sana siya ng tulong sa Char family upang mabigyan sila ng permiso ng Shio family na maghanap sa Tier 4. Ang tatlong pinakamababang palapag ng Blackwhale ay pinaghaharian ng tatlong malalaking pamilya ng mafia. Sa Tier 5 ang Char family, sa Tier 4 ang Shio family, at sa Tier 3 ang Haley family. Sa ngayon, dahil patungo nga ang Phantom Troop sa Tier 4, kailangan nilang humingi ng permiso sa Shio family. Sinabi ni Finks na kapag nakakuha sila ng access patungo sa Tier 4 at payagan sila ng mga mafia na hanapin si Hisoka sa palapag na ito, ipinapangako nilang papatayin nila ang hitman. Piniliwanag ni Finks na ang mamamaslang na kinakaharap nila ngayon ay merong abilidad na magpalipat-lipat ng lokasyon at sa ngayon gusto nitong magtungo sa loob ng pintuan kung saan nanggaling sila Tajao at Kenny, sapagkat maaaring konektado ang pintong ito sa mas mataas na palapag. Katulad ng sinabi ko kanina, ang tatlong pamilya ng mafia ay naghahari sa tatlong mababang palapag. Dahil dito, hindi nakakapagtaka kung meron din silang sarili-sariling lagusan patungo sa mas mataas na palapag kagaya ng Tier 1 at Tier 2. Sa madaling salita, mali ang iniisip ni Finks na gusto ng hitman na gamitin ang pinto patungo sa mas mataas na palapag ng barko. Sinabi ni Tajao sa magnanakaw ang impormasyong ito. Kaya naisip ni Finks na maaaring ang tinatarget ng hitman ay walang iba kundi ang boss ng Char family. Napaisip dito si Tajao, habang si Kenny naman ay naalala ang isa pang boss ng Haley family. Ito ang ika-4 na prinsipe ng Kakin na si Chernik Huiguru. Ang bawat isa sa tatlong pamilya ng mafia ay merong benefactor na prinsipe ng Kakin. Sinusuportahan ng mga ito ang kanilang grupo pagdating sa pinansyal, koneksyon at kapangyarihan. Para sa Haley family, ang tumatayong benefactor ay si Chernik. Tinanong ni Kenny sila Tajao kung alam ba ng ika-4 na prinsipe ang ginagawa ni Morena. Kaya pinakausapan niya si Tajao na tawagan ng kanilang boss na si Broccoli para kumpirmahin kung nasa Tier 1 ba si Morena.
Sumang-ayon si Tajao sa nilahad ni Kenny at sinabi niya sa Phantom Troop na kapag nasa unang palapag si Morena, hindi maaaring magtungo sa taas sa mga magnanakaw sapagkat may magaganap na all-out war sa pagitan ng mga pamilya ng mafia. Ang pagpapatayan ng mga mafia ay nangyayari sa oras na mayroong miyembro na gustong umatake o sumugod sa ibang pamilya ng mafia. Ipapaalam ng miyembrong ito sa kanyang boss ang dahilan kung bakit gusto niyang umatake. Pagkatapos ay tatawagan ng boss ang kapwa niya boss ng mafia na gusto nilang atakihin upang ipaalam dito ang problema. Mag-uusap ang dalawang pinuno at gagawa sila ng kasunduan sa pagitan ng isa't isa. Maaaring pagkasunduan nila ito gamit ang pera o kapalit ng buhay ng kanilang miyembro na sangkot sa alitan. Sinabi ni Kenny na ang kasunduan ay pwede lamang mangyari sa loob ng 24 na oras matapos ang alitan. Kapag hindi ito napag-usapan, pwede na nilang sugurin ng Haley family. Ngunit mangyayari lamang ito kung si Morena ay wala sa kanyang kuta at hindi alam ang nangyayari sa kanyang grupo. Napagtanto ni Nobunaga na ang lugar lamang na malayo sa kuta o headquarters ni Morena ay ang Tier 1 at Tier 2 dahil nga nasa loob sila ng barko. Pero kapag nakumpirma nilang wala sa mga palapag na ito ang boss ng Haley family, magkakaroon ng all-out war ang grupo ng mga mafia. Sa puntong ito, hindi pa natin alam kung anong klaseng all-out war ang magaganap sa pagitan ng mga mafia. Kung ito ba ay lihim lamang na patayan sa loob ng barko o kung ito ba ay mas madugo kung saan pwedeng madamay ang mga inosenteng sibilyan. Sinabi ni Tajao na kapag pinaslang ng Spiders ang Hitman, masasama sila sa digmaang magaganap kontra sa Haley. Walang problema dito si Nobunaga, kaya ipinunto nila Kenny at Tajao na kapag nasama sila sa alitan ng mga pamilya ng mafia, hindi na sila makakakuha ng impormasyon sa mga sanggano at mga sigang nasa loob ng barko, sapagkat siguradong ayaw ng mga itong madamay sa alitan ng mga mafia. Hindi din ito problema sa mga Spiders at sinabi pa ni Nobunaga na papatayin nila si Morena sapagkat magre-resolba ito sa lahat ng problema at maaaring makatanggap pa sila ng pasasalamat mula kay Cherdnik. Pinakausapan ni Fink sila Tajao at Kenny na alamin agad ang lokasyon ni Morena, habang sila naman ay makikipagtulungan sa ibang Spiders para mapaslang ang Hitman. Nagtitigan sila Kenny at Tajao. Sinabi ni Kenny sa kanyang isipan na sobrang mapanganib ang Phantom Troop. Mukhang nakuha ito ni Tajao sapagkat sumagot ito sa kanyang isip na tama si Kenny. Lumipat ang pahina ng kabanata kay Honor Longbow, ang boss ng Shio family. Kasalukuyan siya kumakain sa kanyang silid sa Tier 1. Sunod namang ipinakita ay si Broccoli, ang boss ng Char family. Inaayos nito ang kanyang mga koleksyon sa kanyang kwarto na nasa Tier 1 din. Ang huling ipinakita ay ang kwarto ni Morena Prudo, ang boss ng Haley family. Wala ito sa kanyang silid sa Tier 1, nagpapakita sa nalalapit na all-out war ng pamilya ng mafia. Si Morena Prudo ay tinawag din bilang second track fakers. Sila ay mga anak sa labas ng hari ng Kakin na pinahintulutang mabuhay at sinusuportahan ng kaharian basta hindi sila magpapakilala sa mundo at susunod sila sa batas ng Kakin. Sa mga ginawang krimen ng grupong pinamumunuan ni Morena, hindi lamang mga kapwa-mafia ang kanyang kalaban. Siguradong makakasagupa niya din ang kaharian ng Kakin. Ang sunod na eksena ng ipinakita ng kabanata ay nagaganap sa Room 1004, kaya makikita natin dito ang ikaapat na prinsipe ng Kakin na si Cherdnik. Meron itong kausap sa telepono, maaaring tauhan ng Char family. Sinabi ng prinsipe na wala si Morena sa VVIP area at maaaring nasa mababang palapag simula noong sumakay ito sa barko. Pumayag din si Cherdnik na gawin ng kausap ang kahit na anong nais nila kay Morena, at kapag nagkaroon siya ng oras, gagawa din siya ng sarili niyang aksyon. Matatandaan na si Cherdnik ay kasalukuyang nasa succession contest. Ito ang dahilan kaya sinasabi niyang wala siyang oras ngayon para asikasuhin si Morena. Makikita sa silid ni Cherdnik ang kanyang mga gwardya at tagapagsilbi na naglilinis ng dugo at lamang loob ng tao sa sahig. May pinagpunit-punit ito o dinurog dahil sa itsura ng katawan at dahil sa mga armas na nasa tabi nito. Ang mga nadurog na lamang loob sa sahig ng kwarto ni Cherdnik ay maaaring nagmula sa bago niyang mga biktima. Matatandaan na sa chapter 345, ipinasilip sa atin ng kwento ang kakaibang hilig at ang matinding kalupitan ni Cherdnik sa mga tao. Pinapaslang niya ang mga ito at pagkatapos ay dinudurog ang katawan na parang mga hayop na ginagawang karne. Ipinagpatuloy ni Cherdnik ang kanyang pagkasanay ng Nen sa paggabay ng isa sa kanyang mga gwardya na si Teta. Habang ginagawa niya ito, may maitim na orang nabuo sa likuran ng prinsipe.
Nakita ito ni Teta at sobrang kinalabutan ng babae sa nasisilayan. Napagtanto niya na bukod sa guardian spirit beast ni Cherdnik na nakuha sa seed urn ceremony, lumikha din ang ika-4 na prinsipe ng isa pang Nen Beast kahit wala siyang intensyon at gamit lamang ang kanyang instinct. Kaya tinawag ni Teta na alter ego ni Cherdnik ang ikalawa nitong Nen Beast. Mahirap ilarawan ang hitsura ng ikalawang Nen Beast ng prinsipe pero kapansin-pansin na parang meron itong malaking kapa, wala din itong mukha at nakasuot ito ng belt na may nakasulat na 36. Pinagpawisan si Teta. Nag-alala ang babae habang sinasabi sa kanyang isipan na mawawala na siya ng tsansa kapag naghintay pa siya ng matagal. Kung ating maalala, ayaw ni Teta na matuto si Cherdnik sa paggamit ng Nen sapagkat naniniwala ang babae na ang prinsipe ang klase ng tao na hindi maaaring makakuha ng ganitong klaseng kapangyarihan. Dahil sa kagustuhan ni Teta na mapigilan si Cherdnik, pumayag ang babae na maging guro nito sa paggamit ng Nen, pero ang totoo ay ginagawa lahat ni Teta ang kanyang makakaya para pabagalin ng pag-ulad ng prinsipe sa pagtatagli ng kapangyarihan. Pumalakpak si Teta at nagkunwari siyang humahanga sa galing ni Cherdnik. Sinabi ng babae na kailangan na nilang magtungo sa mas mataas na prinsipyo ng Nen. Ito ang Ten, Zetsu, Ren at Hatsu. Ayon sa paliwanag ni Teta, kailangan ni Cherdnik na magsanay sa paggamit ng Ten at Ren araw-araw upang mapalakas ang kanyang Hatsu. Pero ang pinakasusi talaga upang maging bihasa sa larangan ng Nen ay ang pagiging eksperto sa paggamit ng Zetsu. Ang Zetsu ay ang katuruan sa Nen kung saan isinasara ng isang Nen user ang kanyang mga aura nodes upang hindi lumabas ang Nen sa katawan. Tinatanggal nito ang proteksyon mula sa mga pag-atake, ngunit naitatago din nito ang presensya ng isang Nen user mula sa kanyang mga kalaban. Sinabi ni Teta na kailangan munang pahintuin ni Cherdnik ang pagdaloy ng kanyang Nen sa maliit munang bahagi ng kanyang katawan, hanggang sa masakop nila ang mas malaking bahagi ng katawan. Habang pinapaliwanag ito ni Teta, nagsuspetsa ang guardian spirit beast ni Cherdnik na nagsisinungaling ang babae, kaya lumapit ng halimaw sa mukha ni Teta. Ngunit nagpakatatag ang babae at kinausap niya ang halimaw sa isipan sa pagkasabing hindi siya nagsisinungaling at kailangan talaga ang Zetsu para matuto si Cherdnik sa paggamit ng Nen. Inutusan din ni Teta ang Nen Beast na umalis at huwag makailam. Ang guardian spirit beast ng ika-4 na prinsipe ay merong kakayahang gumagana sa mga taong nagsisinungaling kay Cherdnik. Noong unang beses na nagsinungaling si Teta sa prinsipe, dinilaan ng babae ng Nen Beast, nagresulta sa pagkasugat ng kanyang pisngi. Umalis ang guardian spirit beast, habang si Cherdnik naman ay inumpisa na ang pagkasanay sa paggamit ng Zetsu. Pinanood siya ni Teta at sinabi ng babae sa kanyang isipan na gagawin na niya bukas ang kanyang plano. Madali lamang hulaan kung anong plano ang binabalak ni Teta. Ito ay walang iba kundi ang pagpaslang sa ika-4 na prinsipe. Gusto ni Teta na pumasok si Cherdnik sa estado ng Zetsu sapagkat habang nasa loob nito, naglalaho din ang mga guardian spirit beast o Nen Beast na umaasa sa kapangyarihan ng isang Nen user. Pero kahit wala ang kanyang mga alaga, hindi pa rin may pagkakaila na sobrang nakakatakot ang binabalak ni Teta sapagkat ang pinaplano niyang patayin ay hindi lamang isang simpleng kalaban. Balak niyang paslangin ang isa sa pinakamagaling na Nen user na naipakilala sa istorya. Abangan niyo ang susunod na kabanata dahil makikita niyo kung gaano kapanganib ang Nen ability ng ika-4 na prinsipeng si Cherdnik Ueguru.